Hello po, Happy Lord's Day. Ang araw ng linggo ay tinatawag na araw ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Nakapasal na po ba kayo sa inyong mga simbahan? Baka hindi pa, medyo meron naman kayo mamayang hapon para magsigayakan. Ano po? Sige, ating po bubulay ng Ebanghelyo ng ating Panginoon na nakasulat po sa Biblia. Mapapasin nyo po, manipis, New Testament lang kasi po ito, no? Ang ating pong tatalakayin ay yung nakasulat sa Biblia na kusan ang dahan ng ating kaligtasan. Ang tao po sa kawalan ng kahalaman. Pag tinanong mo ang tao, ang sagot mo, ang itatanong mo parang ganito. Saan mo gustong pumunta? Sa langit o impyerno? Sa marami ko na po tinanong ng mga tao, maging yung lasing man tinanong ko Ang sagot niya, langit. Lasing na yun kung hindi ka lasing, di mas lalo nang sasabihin mo, gusto kong langit. Pero ano po parahan para makapunta ka sa langit? Sabi ng iba, tumulong ka sa iyong kapwa. Maganda rin yan. Yung pagtulong sa kapwa, maganda rin yan. Pero kung yan ang magiging batayan ng pagpunta ng langit, sa Pilipinas po, yung mga mayayaman, sila lang po yung nakakatulong sa mahirap Bakit nasabi ko? Nagtatayo sila ng mga foundation. Meron sila pinag-aaral. Meron sila, basta pag nagtayo siya foundation, minsan pumupunta po sila sa mga liblib na lugar na alos hindi na nakikita ang gobyerno. Tutulungan po yung mga tao. Di ganun ang gagawin mo. Siyempre, mayaman ka. Di ibig sabihin, pupunta ka ng langit pag gano'n ang ugali mo. Sige po, okay lang. Ay, hindi po yun ang parahan. Yes po. Yung iba naman, sabi nila, basta magpakabait ka. Marami pong katwiran ng tao kung tao lang ang yung pagbabatay na katwiran na gusto nilang makarating ng langit. Pero hindi po ganun kadali yun. Maging yung, tingnan nyo po sa pelikula. Sa pelikula, papasok sila ng bangko, mangu-hold up. Bago sila umalis, nagkukrus pang ganun Mangu-hold up, nagkukrus pa Very religious ang tao. Kanya lang ang problema, hindi po nila alam ang parahan. Alam nyo po, si Pablo po, bilang apostol ng ating Panginoong Yesus, noong araw meron po siyang turo. Itong turo niyang ito, very religious ang mga tao. Pero anong sabi niya? Walang kwenta yan. Isipin niyo po, religious person na sila, wala pala kwenta. So, ibig sabihin, hindi pala kailangan dito religious. Tingnan natin ang sulat ni Pablo. Ito, sa Roma 10:1. Mga kapatid, ang marudog kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Maligtas sila. Sino tinutukoy ni Pablo? Mga kababayan niya po. Kaya ang tawag niya, mga kapatid. Verse 2. Mapapatunayan ko sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, mali ang kanilang batayan. Kita nyo po, ang ginagawa nila bilang religious person, gusto nila ang Diyos malugod sa kanila. Pero sabi ni Pablo, mali. Mali ang kanilang, ano sabi ni Pablo? Mali ang kanilang batayan. Halimbawa, sabi mo, gusto mo makarating ng langit. Magtayo ka ng foundation. Tulungan mo yung mga mahirap. Ibig ba sabihin, pupunta ka ng langit pagka ganon? Paano naman yung walang pera? Sa Pilipinas po, 25% mayaman, 75% mahirap. Paano yung 75% walang pera? Mahirap.
paano sila? E di 75% na lang dito sa Pilipinas. Saan pupunta sa langit? Magtayo lang sila ng foundation. Yung mga politiko po, ngayon, ay ba, grabe ang nakawan. Pero tinutulong nila yung ninanakaw nila. Ano yan? Parang style Robin Hood. Konting kamay, abot pera. Kaya hindi po pwede ang ganyang batayan. O sabihin mo, mabait ako. O sabihin mo, wala akong nilalamangan na kapwa ko. O sabihin mo, nagbabayad ako ng bis sa gobyerno. Lahat ng katwiran mo, tama yan sa iyo lang. Pero pagdating sa Diyos, walang kakwenta-kwenta yan. Ito po, mga religious person sila. Pero ano sabi ni Pablo, mali ang kanilang batay. Tuloy natin. 3. Sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos. At nagsisikap silang magtayo ng sarili nilang pamamarahan sa halip na sundin ang pamamarahan ng Diyos. Ano yan? Two teaching. God teaching, human teaching. Ang tinutukoy ni Pablo rito. Kapag human teaching, wala pong kakwenta-kwenta yan. Kahit sabihin mo, ay ito sa Diyos naman ang ginagawa ko ito. Sa Diyos naman ito. Madaling sabihin na sa Diyos yan. Pero kung yan ang parahan mo, kaibigan, para makarating ka ng langit, ay, ako na nagsasabi, unbiblical yan ang paniwala mo. Kailangan yung pamamarahan ng Diyos. Naalala nyo ba yung tinuro ng panalangin ni Jesus? Yung Ama namin? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Bigyan mo kami, ano pa nakalagay doon? Sundin ang kalooban mo. Dito sa lupa, ganun din sa langit ko. Sumunod ka, kaibigan. Sumunod ka. Pero kung yan ang katwiran mo, ay wala yan. Kagaya ng mga sinasabi ni Pablo ng mga kanyang kababayan na siya mismo nagtetestimony. Religious person, gusto nilang malugod ang Diyos sa kanila. Pero sabi ni Pablo, no way. Kasi mali ang kanilang pamamarahan. Okay? 4. Si Kristo ang hangganan ng kautusan. At sa gayon, ang sino mang manalig sa Kanya ay pawawalang sala. Amen. Ang kailangan lang po pala, yung kay Apostol Pablo, ay pananalig. Ano yung pananalig? Paniniwala, pananampalataya, acceptance kay Jesus. Yun lang pala. Alam niyo po, tayong mga tao, tignan pa natin ang sulat ni Apostol Pablo. Doon sa Efeso 2, meron po nakalagay dito, babasahin ko, Si Pablo po ay apostol niya, Efeso chapter 2. Verse 10. Tayo kanyang nilalang. Sabi ni Pablo, tayo. Nilalang ng Diyos. Tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos na nanghuna. Na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon, paman una. Anong sabi ni Pablo? Ang Diyos ang gumawa sa atin sa pamamagitan ni Jesus at itinalaga tayo sa gawang mabuti. Pero anong ginagawa ng tao? Kayo po, ikaw kaibigan nanonood ng video, husgahan mong sarili mo.
Mabuti bang ginagawa mo? Ah, mabuti ba? Sabi ng tao, ha, mabuti. Anong mabuti? Pagdating sa biblical teaching, ang mabuti po ito, 7:12 ng Roma. Ayon kay Apostol Pablo, ano yung mabuti? Basahin po natin muli. 7:12. Roma. Ang kautusan ay banal, at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. So, ang itinalaga pala ng Diyos sa atin, sa creation, sa tao, ay gumawa ng mabuti. Ano yon? Sumunod sa salita ng Diyos. Alam niyo yung unang tao, si Adan at Eva? Sinabihan sila ng Diyos pero hindi sumunod yung dalawa Nalin lang si Eva. Tapos dinamay yung si Adan na asawa niya. Kasi nga po, malambot si Eva. Sinabi ng Diyos, lahat ng pagkain, pwede niyong kainin dyan. Di bando sa isa. Huwag niyong kakanin yung bunga ng punong kahoy na yan. Sapagkat once na kinain niyo yan, sabi niya, mamamatay kayo. Kasi, kaya sinabi ng Diyos, mamamatay kayo, once na sinaway niyo ang aking utos, yun ang dahan, papuntang kamatayan ninyo. Wala pong kamatayan ng tao noon. Pero nung lumabag sila sa utos ng Diyos, pumasok po ang kamatayan. Kaya ang lahat ng tao ay nakakaranas ng burol, libing. Magwawakas ang buhay ng tao sa lupa. Pero ano ang buhay meron ka? Nakasunod ka ba? Yung iba nagsisimba pa. Kaya sabi nga ni Pablo, itong mga kababayan niya, nagsisimba yan. Religious person nga sila Pasimba-simba pa. Pero ano sabi ni Pablo? Mali ang inyong pamamarahan. At sa ating panahon po, totoo yan. Ang dami nagsisimba. Pero, nakakasunod ba sila? Kasi ang katwiran nila, mainam daw na magsimba. Wala akong sinasabing masamang magsimba o sumamba. Kasi nakalagay naman sa Biblia yan. Hindi kayo't magsumamba tayo sa harapan ng Diyos. Sa awit 96 and 95, nakalagay yan. Pero ang tanong, nakakasunod ka ba? Kaibigan. Yun ang pagtalaga sa hati ng tayo ay nilikha ng Diyos. Itinalaga tayo sa mabuting gawa. Ano yung mabuting gawa? Utos ng Diyos. Kaya ka mapapabuti kung susundin mo ang utos ng Diyos. Yun sigurado. Doon ka haakyat sa langit, kaibigan. Kasi tingnan nyo po Dito 1:36. Ang sabi ni Juan, 1:36. Ang nananampalataya o nananalig kay Jesus o anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi tumatalima. Ano yung tumatalima? Sumusunod. Ay, ano po? May kasunod yun. Nakakatakot. Ang nananalig sa anak kay Jesus may buhay na walang hanggan. Number 2. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay. Number 3, eto na. Mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Alam niyo po, pagdating sa pagsunod, yan ang malaking question ng tao. Alam niyo, ako marami na rin ako natatanong. Sabi nila, ang hirap naman sumunod Mahirap daw sumunod, pero gusto nilang makarating ng langit. Alam nyo,
Kung gusto nyo talagang makarating sa langit, lahat gawin nyo po ayon sa gusto ng Diyos. Eh, siya po nga rin sa langit eh. Ngayon, ayaw mo siya sundin. Ito ka sa impyerno. Kasama mo ang tatay mong si Satanas. O, mamili po kayo. Dalawa lang ang ginawa ng Diyos, langit at impyerno. Yung langit sa Diyos at sa taong mga sumusunod sa Diyos. Sinabi ko nga po, yung Lord's Prayer, Ama namin nasa langit ka, sundin ang kalooban mo dito sa lupa, ganun din sa langit. Kaya kailangan pagsunod mo rito sa lupa, sigurado hanggang langit ang pagsunod. O di mapapalangit ka. Eh gagawin mo, shortcut ka lang. Ay hindi mo pwedeng ganon. Ang pagsunod po, ang kakailan, once na tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, once na narinig mo ang aral ni Jesus, diyan muna simulang kaibigan ang pagsunod. Gawin mo yan para sa ikabubuti. Sa ikabubuti mo. Bakit? Yan bang susunod sa Diyos mapapasama? Mapapabuti ka. Susunod ka sa Diyos eh. Ang mapapasama kung susunod ka kay Satanas. Madali lang yan. Ang Diyos, ang gusto niya, sunod. Ang gusto ni Satanas, huwag sunod. Sinabi ba ng Diyos na mag-droga ka? Hindi. Pero ano sabi ni Satanas? Mag-droga ka. Ibig sabihin, may counterpart. Yung mabuti, merong masama. Lahat ng masama, pag normal kang tao, alam mo yan. Kahit walang Biblia, kahit walang nagtuturo sa iyo, alam mo yung masama. Pero bakit? Alam mo nang masama pala yung isang bagay na yun. Bakit? Yan pang ginagawa mo. Pagkatapos sasabihin mo, ako naman maka-Diyos. Naintindihan naman ako ng Diyos. Pati Diyos dinadamay mo. Pati Diyos dinadamay mo. Pero ang totoo niya, wala kang pakialam sa Diyos. Kasi kung meron kang pakialam sa Diyos, susundin mo siya. Dahil wala kang pakialam, anong sabi pa? At saka na lang ako susunod. Wala naman pong problema yun eh. Kung kailan nyo gusto sumunod. Ang tanong, paano pag bigla ka namatay? Alam niyo po yung kamatayan? Nung napanood ko po, alam niyo po yung artista si Sito, yung anak ni George Stregan? Napanood ko po yun. Alam niyo anong sabi niya? Ang kamatayan parang magnanakaw. Kaya naman po nasabi ni Sito, yung ganong pananalita. Kasi po, tatay niya, nanay niya, asawa niya, isang anak niya, sabi niya namatay na sila. Maluwa-luwa pa siya. Kaya nasabi niya po yung ang kamatayan parang magnanakaw, sabi niya. Totoo po yan. Ang kamatayan parang magnanakaw. Isipin nyo na lang po, nakahiga ka, mamamatay ka. Yung iba kumakain, bigla na lang matutumba, patay na. Yung iba, nasa ospital na. Dinodoktora ng doktor. Tapos sasabi ng doktor, patay na. Wala pong pinipili ang kamatayan. Pero mas maganda bago ka mamatay, kaibigan, naisuko mo na ang buhay mo kay Kristo. Bakit ko sinasabi kailangan may suko mo ang buhay mo kay Kristo? Kasi po, ang gusto ng Diyos,
lahat tayo maligtas. Panghuli, dito po sa sinulat ni Apostol Pablo, ganito po ang nakasulat. Sa unang Timoteo, chapter 2, verse 3 and 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas nang ibigay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan ito. Anong gusto ng Diyos? Lahat maligtas. Pero kung hindi ka susunod, kaibigan, ikaw ang may kasalanan niyan. Ikaw ang pumili niyan. Hindi ang Diyos ang pumili niyan. Ikaw ang pumili ng iyong kapalaran. Kaya yung kapalaran ng tao, sinong gumagawa? Kung sino may katawan, ikaw ang gumagawa niyan. Hindi ka pwede magturo. Tatandaan niyo po, malapit na. Halos lahat na sinabi po sa Biblia ng sinyales na pagbabalik ni Jesus ay nangyayari na. Kaibigan, panahon na po ng pagsuko kay Jesus. Pag sumuko po tayo kay Jesus, alam niyo po, tayo rin po naman ang makikinabang. Halimbawa, suko mo yung buhay mo kay Jesus, hindi naman ako makikinabang niyan, ikaw eh. Kanya-kanya po tayong aharap kay Jesus. Hindi. Kaya kung susuko mo, pakinabang yan, kaibigan, para sa iyong sarili. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video. Ano po? Itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Barangay 94, Zone 8, District 1, Tondo, Manila, sa tahanan ni Mga Dora. Ano po? Nagsagawa tayo ng home Bible study. Like, share na share. Kayo pong mga na-share, i-share nyo po. Bakit po sinabing i-share nyo? Biblical na turo dito. O, gumagamit tayo ng Biblia. Hindi po tayo nagkukwentong kutsero o kwento ng barbero. Po. Sige, hanggang dito na lamang po. Ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye!